channel and Happy New Financial Year. Ngayon ay 1st of July 2025. Start na ng tax season dito sa Australia. At karamihan sa inyo, nagpa-follow sa akin o pinapanood ang channel na ito, ay excited nang mag-lodge ng tax return para makakuha ng malaki-laking tax refund. Sana all, di ba? Pero bago nyo gawin ang inyong tax return, panoorin nyo muna itong video na ito kasi may ibibigay ako sa inyong konting tips sa paggawa ng tax return. Kasi every year, ang ATO ay nagbibigay sa amin ng impormasyon sa aming mga tax agent, no, kung ano ang titingnan nila sa inyong tax return pag in-audit nila. No? Ang title ng video na ito ay ATO Tax Time Hit List in 2025. Kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, Licensed Financial Advisor, Accountant and Tax Agent dito sa Australia. Bakit ino-audit ng ATO ang ating tax return? Kasi nga, based sa record nila, merong 8.7 billion tax gap. Ang laki nun, ano? Anong ibig sabihin nito? Kulang ang nakolekta nila dahil mali ang tax return or maaring may nasobrahan ng expenses ng claim or na-understate ang income. So, nabanggit ko kanina, 4 na area ang titingnan nila. Una, work-related expenses. Ito, sa mga empleyado, ito, ano ang focus nila dito? Yung work from home. Alam natin na every work hours nagtatrabaho tayo sa bahay, no? Lalo na ngayon usong-uso ang hybrid, no, or work from home. Merong 70 cents tayong kiniklaim, pero ATO wants to match this one sa inyong timesheet, no, or from time to time baka i-verify nila ito sa inyong employer. So ang tax return nyo must be supported by timesheet kung sakaling mag-claim kayo ng work-related expenses, especially itong work from home. Pangalawa, occupancy expenses, no? Yung mga nagtatrabaho sa bahay, hindi automatic na pwede inyong i-claim yung mga rent expenses, council rates, mortgage, no? Yes, occupancy expenses may be deducted sa tax return niyo, pero hindi siya automatic. You need to run a business sa home, no? Hindi pwede yung nagtrabaho ko lang sa bahay and you can claim all those occupancy expenses. Number 3, itong mobile phone and internet. Nabanggit ko kanina, meron tayong tinatawag na work from home na shortcut method, yung 70 cents. Included na doon ang mobile phone and internet. You cannot double dip, no? Hindi ibig sabihin na nag-claim ka ng work from home na 70 cents and then magki-claim ka ulit ng mobile phone and internet. That's not allowed. Double dipping ang tawag dyan, no? And then pang-4, itong motor vehicle expenses. Ang karamihan, parang automatic na nagki-claim sila ng 5,000 kilometers per year kung ginagamit nila ang kotse sa trabaho, no? Must be supported by diary and logbook, no, to claim these expenses. And then yung pang-5, itong $300 rules, no, na akala man ng karamihan na naglalatch ng tax return basta below 300 ay hindi na kailangan ng resibo. Yes, may rule tayo sa 300 but it refers to the whole claim expenses, no, hindi yung bawat item. Now, and you must spend this 300 din. Ang requirement lang is hindi kailangan ng resibo pero kailangan na gastos nyo siya. Pangalawang area ng focus itong property investors natin. Ang titingnan ng ATO dito ay yung excessive na interest claim. Common siguro ito sa mga nag-refinance, no? So, interest expense must be related to the property investment plan. Hindi pwedeng private purposes ang pag-loan ninyo, no? Hindi ibig sabihin na nag-refinance ka, binili mo ng kotse or binili mo ng sarili mong bahay, no? And you can claim that in your tax return. Pangalawa, sa property investors, no, income and expenses apportioning. So, kung joint owner kayo, income must be divided equally, no, including the expenses, no. Tenancy in common based on your ownership. Hindi ibig sabihin na dahil malaki ang kita ng isa, siyang makiklaim lahat ng expenses. Pangatlo dyan ay yung holiday homes. Supposed to be makiklaim siya if in case na it is genuinely available for rent or it's being rented out, no. Hindi pwedeng i-claim natin yung mga time na ginagamit natin sa privately or hindi nyo siya pinapa-rent, no? And then yung pang-4 sa mga property investors ay yung new rental property claims. Yung pagbili mo ng investment property, yung bagong bili mo, yung mga expenses mo before you rent it out, cost base siya. Part siya ng cost base, yung cannot claim that as a deduction. Pangatlong pang-focus ng ATO, no? Itong tinatawag nating sharing economy, yung mga rumaraket, no? Yung mga nag-Uber, Airtasker, Airbnb, at yung stays, no. Itong 4 na area nito na example, no, ay hihingi ang ATO ng data from them and i-match ito sa inyong tax return. So kung meron kayong extra income, for example doing Uber, no, kailangan nyo siyang i-declare sa inyong tax return kasi makikita at malalaman nila na meron ka doon kasi i-match
yung report na ibibigay ng Uber sa kanila, imamatch sa tax return, no? And then pang-apat, itong cryptocurrency. So sabi ng ATO, around 1 million Australians ay nag-invest sa cryptocurrency. And when you sell it, considering na it's a capital asset, subject ito sa capital gains tax. So kung meron kayong income o extrang kita or even a loss, no, sa cryptocurrency, kailangan yung banggitin sa inyong tax agent or accountant na meron kayong transaction na ganun para ma-declare sa inyong tax return. So how can you avoid audit? Kailangan yung transaction ninyo must be substantiated by records, understand what you can and cannot claim, and please be guided by your accountant, tax agent, or any other professionals na knowledgeable sa tax system natin dito sa Australia. So kung may natutunan ka sa discussion natin ngayon, hit like and subscribe, and kita-kits ulit tayo next week.